Eto mama, lumabas tayo dun sa, hindi lang dun sa COA framework nyo, no? Mm. Parang, siguro, hypothetically, kunwari magiging involved kayo sa isang malawakang investigasyon, hindi lang within COA. Okay, ano lang? Kasi kailangan mapakinabangan din namin ng inyong expertise dito. Okay, Yeah. di ba ang isang red flag dyan, kunwari, ganito kalaki yung pondong naka-allocate para sa isang flood control project, pero ngayon ginagawa ito ng mga politiko, biglang ini-inspect. Nandyan pa yung media. O kita nyo to, sira agad, di ba? It's a natural red flag, no? Pero in terms of holding those who should be held accountable for such a problematic project, ano ba yung mga dapat nyong makita? Ano ba yung mga dapat nyong mahawakan at mapatunayan to show na nagkaroon ng corruption? Una muna hanapin ko yung feasibility study. Tanda mo, Christian, yung practice ko sinasabi na ano ba yung design? Kasi sasabihin, ang laki ng buhos ng tubig. Di syempre hindi namin nakaya, di ba? Pero ang point ko, meron kayong study dyan eh. Ano yung volume na tubig na pwedeng umano dito, di ba? At marami pa silang testing na gagawin, di ba? Ano yung holding, ano na para ma-hold yung tubig, etc. Yung ano ng soil na aanuhan ng mga poste, etc. No? So, pag sinabing, ayan, nagpakitang gilas na, ito, hindi maganda, etc. Ang una kong hanapin, feasibility study para sa design. Second, ito ay parang shortcut na, yung plans and specifications. Okay, halimbawa, anong sabi dito? Ang simento ay ganito kakapal. Ang bakal ay ganito ganito ang diameter. Kasi nung pinapanood ko yung inspection, nakita ko na exposed na yung bakal, tama? So maganda yon kasi ito yung mahirap hanapin kasi these are the embedded items na tinatawag, di ba? Kung gano'n na, kung gano'n na pumutok na yung simento, etc., makikita mo more or less malabnaw ba ang timpla nito or what, di ba? Or manipis, o sabi nga nila, di ba, may nabanggit pa si Mr. President na parang hindi daw pantay yung pagkakasimento, di ba? Kung foundation nga ng mga babae, kailangan pantay project pa kaya. And then yun nga, pag na-expose yun, makikita mo yung thickness, no? At mako-compare mo sa plano yan. Tapos, yung diameter ng bakal, makikita mo rin. So, ayun na, andun yun sa pwede mong gawin. Although hindi ako technical hindi ako technical engineer. Mas alam ng mga engineer yan. So, kailangan mag-bring in ng talagang eksperto at busisiin yung bawat proyekto at ikumpara doon sa feasibility study. Pwede nating tingnan siya from the point of view na sino-sino yung kasali. And then, ano ang expertise na kaya nilang iambag? For example, you need an engineer. You need a design engineer muna para sa design, no? Second, you need a civil engineer para sa pag-ano ng structure, di ba? Sukat-sukat, etc. You need an auditor in terms of yung audit ng mga tinatawag nating documentation, ano? Yung compliance sa plano, etc. At saka yung process ng bidding, di ba? Kung nasunod dyan, ano? Ang gusto kong isali din dito ay yung simbahan at yung mamamayan. Bakit? Meron kasing mga ingay-ingay na paano kung kasali yung DPWH? Paano kung kakunayb yung congressman? Paano kung kakunayb yung inspektor? Paano kung kakunayb yung COA? Diba? So, lagyan natin ng mas maraming kasali na wala silang interest sa project. The church has no interest sa project na ito. Diba? Hindi naman natin iisipin na meron silang, kasali sila dun sa ano. Diba? Yung ordinary citizens who are the recipient of the project, dapat sumali sila para makita nila na teka, hindi naman ho namin nakitang naghukay dyan, etc. Sila yung pwedeng magkwento nung kung ano nangyari during the preparation ng ano. Ito po, isa pa. Ito, pinag-uusapan naman po ito, no? Paano kung si congressman o si senator nangumisyon doon sa proyekto at ang kanya naging role, ipasok sa national budget o palubuhin yung allocation for that particular province, tapos meron pala siyang cut. Paano po mahahanap yun? Paano mapapanagot yun? Yung ganung corrupt na senador o house member? Again, hindi ko sinasabi magnanakaw kayo sa Senado tsaka sa Kongreso. Wala akong sinasabing magnanakaw yung iba dyan Ano lang, hypothetical lang. Ito na yung forensic accounting na tinatawag. Okay. I-build. Para ako nagle-lecture, Christian. Babalikan natin yung we follow the money, okay? Sa budget. Sorry ma'am, last na, para lang mabuo yung kwento. Napag-usapan naman natin ito dati, no? Yung balita na kunwari, no? Ako yung contractor, lalapit ako kay congressman. Pondohan mo naman to, no? Ako na yung choice contractor niya.
Yung tipong kunwari kakat siya ng 30%. Ano lang, conservatively. Tapos syempre, masasacrifice yung quality ng proyekto dahil ako, kailangan ko rin kumita, may mga lalagyan pa ako ibang public officials. Hindi lang yung mga taga-DPWH, kunwari, no? Si congressman na corrupt. Kunwari lang corrupt yung congressman o yung senador. Yun yung tanong ko pa. May money trail yan eh, 'di ba? Unless na lang na cash na talagang ano, pero medyo kung malalaki yung cash, mahirapan sila. May money trail yan. Unang-una, pwede nating tingnan yung proseso ng bidding. Pwede nating tingnan yung mga tinatawag nating preponderance of yung mga evidences na maaaring hindi talaga diretso nag-aano pero circumstantial or something. Halimbawa, titingnan natin, itong si Congressman so and so ay taga rito ba? Ano yung relationship niya dito kay contractor, 'di ba? So makikita mo yung link, Pwede mo rin tingnan yung kanyang registration, 'di ba? Yung registration niya, sino-sino yung mga owners na nakalagay doon. And then pwede mong tingnan yung bidding. Halimbawa, titingnan mo yung public bidding, titingnan mo yung mga parang patterns na nakikreate. Bakit tuwing man may flood control, ito ang nananalo? At ang kasama niya lagi ay kunyari kung tatlo yung A, B, and C, bakit tuwing mananalo si A, si B at si C yung losing bidder? 'Di ba? Magtatanong ka doon, wala bang ibang sumasali para matalo? Parang umiikot lang. Oo, ganyan, And then ang isa pang pwedeng tingnan, talagang sa akin ito yung karanasan ko. Tingnan mo yung cheque, yung dorsal copy, ba yung tawag doon, yung likod. Yeah. 'Di ba na andun yung minsan hindi maingat. Nilalagay nila doon yung halimbawa kung saan i-deposit. Oo, sometimes medyo giveaway. Nakalagay doon kung yung distribution kung saan i-deposit. Nakita ko yon in one particular case. Na andun yung mga pangalan ng accounts. So all you need to do is of course you mabuti kung government banks kasi madali nating makuha kung sino may-ari ng accounts, Ang lagi ko kasi pag ipinasok yung bank secrecy, sabi ko, ang interest nito, ang owners nito, gobyerno eh. Paano natin sasabihin hindi natin pwedeng malaman ay auditor kami, di ba? And in some ways, naging successful kami doon. Oo. Opo. Ang isa Ganyan, sige, ang sorry lang. mahirap, Baka makalimutan ko tong part na to. Kailangan ba ng whistleblower dyan, kunwari magsasabi na, hindi, nagbigay ako rito kay congressman o kay yun senator, ang kunwari ng sinasabi 30 ko million. yun ang sinabi ko na parang ito yung smoking Kailangan natin ng whistleblower kasi when you trace when you follow the money trail, yung follow the money approach, laging may gap from the public to the private depository accounts, 'di ba? Yeah. Yun, lagi may gap. Now, ang isa pang magandang sistema na ito mga sinumbong-sumbong ng mga kung sino-sino. Meron ding mga style na nag-o-open ng letters of credit. Tapos yung letters of credit, iba ang nakikinabang. Masakit sa banks yan kasi may connivance sa bangko, di ba? Kaya nga sa akin, maganda talaga na full na investigasyon ito. Kumbaga parang ibuhos nyo na dito lahat ng expertise na kailangan nyo para makita natin talaga, mabuo natin yung lahat ng mga tinatawag nating fraud scenarios at makita natin paano natin i-strengthen yung investigation. Although sabi ko nga sa iyo, Christian, ako, tumanda na ako ng kaya-imbestiga pero parang suntok sa buwan yung mangarap ka na managot yung mga dapat managot. Kaya sa akin, more on the preventive, payag na ako doon. Mababaw na yung kaligayahan ko ngayon. I understand your Of course, it's wrong. hindi naman pessimism, pero pragmatism, I suppose. Pero parang hirap lunukin, Hindi lang masakit sa banks sa buong buhok na. No? Masakit na sa pagkatao na tanggapin na kunwari si congressman, si senator kumita ng 30 million, 50 million, maliit pa 'yon, o 100 million, tapos makakalusot na lang ng ganun for flood control projects. Maganda rin na isabay may nakita rin akong yung lifestyle check. Yes. Sasabay natin yon, di ba? Ang ganda ng lifestyle check. Ang ganda ng lifestyle check. Tama. Kasi specific ka na. Siguradong bubukol yan, di ba? Kung binigyan ka kunwari 100 million, bubukol yan. Oo. Tsaka mahirap itago talaga. Mahirap itago. Maraming mga pamamaraan na Kaya lang, yun nga, dapat nandun yung Ito yung kinakalaban natin, Christian. One is, of course, the seeming culture of distrust.
Hindi Yeah. kailangan tanggapin natin 'yan, ano. Pangalawa ay yung tinatawag nating yung mga walang pakialam, 'di ba, yung, ganyan lang 'yan, weather lang 'yan. Pangatlo, yung tinatawag nating confidence at the system, confidence at the heads of the agency nung mga taong gustong mag-whistleblow. Hindi madali yung whistleblowing, eh. Unang-una, that is against our culture. Hindi natin ugali yung inguso mo yung kapitbahay mo, isumbong mo yung ano, 'di ba? Pangalawa, takot ka. Pero ang kailangan nating hanapin, at ito yung kailangan nating solusyonan, yung confidence. Naniniwala ka ba na pag sinabi ng presidente na imbestigahan at panagutin, naniniwala ka bang seryoso ang presidente dyan? Kaya ako ay tataya. Or sasabihin mo, naku, ano lang yan, maya-maya bigla kang isali pagkatapos iwan ka sa huli. At Correct. ikaw Lang naman. mapapahamak. So ito yung hinaharap natin na, sorry hindi naman ako basta nag-iingay lang o nagpapabida dahil gusto ko mag-imbestiga. Ayoko ho at ako ho'y tahimik na ang buhay. At piling ko ho ay nagawa ko na yung mga dapat kong magawa. Tagaturo na lang ho ako para sa training kung paano gawin. Sa tingin ko, yun yung mahalaga. Una, let's show some political will, some flex na political muscles. Kailangan may sampulan. Kilala mo na pala kung sino yung congressman na ano. And pangalawa, damihan natin yung mga stakeholders. Halimbawa, nakita natin yung Mayors for Good Governance nang gawa sila ng call, di ba? Sa akin, wala bang lalabas na contractors na medyo may konsensya at gusto naman ninyong tama yung proseso? Baka gusto nyo ring magsali, di ba? Na, Mr. President, kami po yung mga contractors na maliliit pero naniniwala kami. Ito po yung practice at ito po yung aming karanasan. Nagpapasalamat ako kung mangyayari yan. Pangatlo, wala bang mga employees within DPWH or within the Commission on Audit or within the Ombudsman na sasaling, sige, sinuseryoso po namin, ito po yung aming ayaw po naming madamay sa bulok na sistema. Gusto po naming mag-ambag, di ba? Yun yung ating hinahanap. Sana yung presidente, pag nanawagan, kasama yon, di ba? Pero yun nga yung ating hamon. Paano natin gigibain yung seeming distrust at saka yun nga, may kumpiyansa ba na kayang gawin at seryosong gagawin at o pumupustura lamang?